Proverbs 15:1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Nasa pagbibitaw ng salita kung magagalit o mawawala ang galit ng ating kaharap. Napakaraming tanting kuminsan na nasusuot ng mga problema, may nagagalit sa atin, at kung marunong lang tayo humingi ng tawad agad, ay hindi na sana lalaki pa ang gulo. How to apologize? How to make Jesus rule your life every day? By being ready to seek people's forgiveness when we hurt them. Father, we ask you for a simple message that we will be able to use in our daily life. Turuan niyo po kami sa mga kasaysayan sa Biblia at ipakita niyo sa amin ang kalagayan namin kung paano kami makaiiwas na kung meron mang masaktan o may mali kaming magawa ay hindi na lumaki pa ang damage. Teach us how to apologize. Teach us to be like your Son Jesus, ready to make friends and to restore friendships. Be our speaker, Father. We seek you, we glorify you and honor you. In the name of your Son, Jesus our Lord, our friend, our Savior. Amen. May kasabihan, a stitch in time saves 9. Pag marunong tayo magsulse, tumahi, mag-repair agad sa tamang oras, imbes na 10 o 9 na sulsi ang gagawin natin, isa lang enough na. Kahit sa sakit, pag maaga mong nalaman na may karamdaman ka, mas mabilis ang pagpapagaling, mas mabilis ang management. Kaya dapat tahiin agad, sulsihin agad kung may parang mapipilas, kaysa antayin mong mapunit ng malaki, mas mahirap mag-repair. Sa kasaysayan nating tutunghayan ngayon, kasaysayan ni Nabal, he made a big mistake that could rip his whole family apart. His very wise and beautiful wife Abigail does a stitch in time, and the question is, will she save 9? Imbes na 9 stitches, isa lang, pagtama at mabilis ang paggawa. Ganyan ang ating matututunan kay Abigail. 1 Samuel 25:2-9. Nabal was a very rich man who lived in Maon. He owned 3,000 sheep and 1,000 goats. His wife Abigail was sensible and beautiful. In other words, this man had so much to lose. Ang yaman-yaman niya, ang ganda-ganda ng kanyang asawa, matalino pa, masarap ang kanyang buhay. Dapat niyang alagaan kasi malaki ang mawawala sa kanya pag siya ay nagpabaya. Verse 4. One day, Nabal was in Carmel having his servants cut the wool from his sheep. David was in the desert when he heard about it. So he sent 10 men to Carmel with this message to Nabal. I hope that you and your family are healthy and that all is going well for you. I've heard that you are cutting the wool from your sheep. Ang kayamanan noong unang panahon, mga tupa at perang malaki pagka tinatanggal na yung kanilang mga balahibo dahil yan ay nagiging tela. Ibinebenta yon, mahal. Kaya kadalasan pagka tatanggal na sila, naggugupit na sila ng mga buhok ng mga hayop na ito, ay palang piyesta. Pinapakain ng mga nanunulungan, sinusweldohan sila, masigla ang lahat kasi may perang darating. Meanwhile, sa panahon na ito, si David ay hindi pa hari. Ang hari pa ay si Saul. And David had become a fugitive. Dahil si Saul ay nagalit kay David, nagselo siya na baka agawin ni David yung kingdom, naging etchepuera si David. Wanted siya at gusto siyang ipapatay ni Saul. Lahat ng mga tao naman na naniniwala kay David at katulad niya ring na puwera sa lipunan, mga outsiders, naging mga taong labas, so to speak, nandun sila sa mga bundok-bundok, sa mga bukid-bukid na malayo sa gobyerno. Pero yung mga taong naninirahan doon, pwede nilang nakawan, pwede nilang kikilan, o pwede nilang ipagtanggol sa mga tulisan. In both cases, the people in the countryside were expected to give this group of men some financial reward for protecting them or protection money for not molesting them. Yan ang sitwasyon. Yung mga kanya-kanyang pangkat ng mga lalaking sandatahan na kalaban ng gobyerno at hindi nagpapa-submit sa gobyerno, kumukuha sila ng pera sa mga tao doon sa probinsya. One, para hindi nila nakawan o patayin o saktan yung mga tao. Or number 2, dahil ipinagtatanggol nila sa mga tulisan. So, sa panahon ngayon ng pag-aani ng mga buhok nitong tupa na ito, nagpadala si David ng tao kay Nabal. Siyempre, ang kanilang goal, makahingi man lang ng pagkain, makahingi ng mga konting reward.
Dahil hindi naman nila inaano yung mga tauhan ni Nabal na nasa kanilang paligid. So sabi niya, I've heard that you are cutting the wool from your sheep. And to continue, when your shepherds were with us in Carmel, we didn't harm them, and nothing was ever stolen from them. Ask your shepherds, and they'll tell you the same thing. My servants are your servants, and you are like a father to me. This is a day of celebrating, so please be kind and share some of your food with us. David's men went to Nabal and gave him David's message. Then they waited for Nabal's answer. So nagpadala itong si David ng representative, spokesperson, para manghingi ng kung ano mang maibibigay sa kanilang pagkain. Dahil nga sila ay mga nandun lang at paikot-ikot lang sa mga bukid-bukid, wala naman silang regular source of food. At ipinaalala ni David through the messenger kung gaano sila naging mabuti sa mga tao at mga hayop at mga kayamanan ni Nabal na hindi nila inano at walang nakagalaw sa mga yon habang binibigyan nila ng proteksyon. Matapos ibigay ang mensahe, naghintay ng sagot ang messenger. David's request was by the standards of the time reasonable and very polite. 1 Samuel 25, 10 to 11, this is what Nabal said. Who does this David think he is? That son of Jesse is just one of more slave on the run from his master. And there are too many of them these days. What makes you think I would take my bread, my water, and the meat that I have cooked for my own servants and give it to you? And besides, I'm not sure that David sent you. So itong si Nabal, ang sagot niya magaspang. Sabi niya, sino naman si David? Isa lang siya sa napakaraming mga tumatakas sa mga alipin na hinahabol-habol ng kanilang mga amo. Paano niya naisip na ibibigay ko sa kanya ang mga pagkain kong niluto para sa aking mga tauhan? Tsaka paano naman nakakatiyak na padala ka nga niya, baka nagpapadasot ka lang. So Nabal belittled and insulted David and turned down David's request in very rough terms. 1 Samuel 25, 12 to 13, the men returned to their camp and told David everything Nabal had said. Everybody, get your swords, David ordered. They all strapped on their swords. 400 followed David. Nagpanting-antay nga ni David nung madinig niya yung magaspang na sagot at yung tahasan at diretsahang pagtanggi sa kanyang hiling. So, sabi niya, isuot niyo lahat ng inyong mga sandata at lulusob tayo. 400 battle-trained and battle-seasoned men followed David patungo sa kampo ni Nabal. What was going to happen? Definitely a massacre. Ano naman ang laban ng mga naggugupit ng mga buhok ng mga tupa dito sa darating na 400 na mga matitipuno at mga sanay sa digma? 1 Samuel 25, 14 to 17. Meanwhile, one of Nabal's servants told Abigail, David's men were often nearby where we were taking care of the sheep in the fields. They were very good to us. They never hurt us. And nothing was ever stolen from us while they were nearby. With them around day or night, we were as safe as we would have been inside a walled city. David sent some messengers from the desert to wish our master well, but he shouted insults at them. He's a bully who won't listen to anyone. Isn't there something you can do? Please think of something. Or else our master and his family and everyone who works for him are all doomed. So a servant informed Abigail. Ikinuwento niya, nagpadala si David ng mga tauhan sa asawa mo, Mrs. Madam, na pinagsabihan naman niya ng pangit, tinanggihan niya. Sabi, ito pong sila David, ang bait-bait sa amin. Walang nakapagnakaw sa amin, walang nakagalaw sa amin, basta't nandiyan sila sa paligid. At sila man, hindi nila kami ninakawan kahit kailan. Kailangan mag-isip po kayo, ma'am, ng paraan. Kasi kung hindi, ubos tayong lahat. Dahil ginalit niya si David na napakatapang pa naman. So a servant informed Abigail, spoke for David, pinuri niya si David, blamed Nabal, his employer, and urged Abigail to do something. So the servant was equivalent to a stitch in time. Gusto niyang manulsi agad bago mapilas ang tela, kaya hayaan mo na itong magkapilas-pilas at saka siya ngayon magre-repair. 1 Samuel 25, 18 to 19, Abigail quickly got together 200 loaves of bread, 2 large clay jars of wine, the meat from 5 sheep,
a large sack of roasted grain, 100 handfuls of raisins, and 200 handfuls of dried figs. She loaded all the food on donkeys and told her servants, "Take this on ahead. I'll catch up with you." She didn't tell her husband Nabal what she was doing. Another stitch in time. Nung marinig nitong si Abigail, na ganun pala ang panganib na nakaakma, nakaumang sa kanyang buong sambahayan at sa lahat ng kanilang mga tauhan at kayamanan, agad-agad siyang nagpadala ng sangkaterbang pagkain kay David. Inilulan nito sa mga buriko, sa mga hayop na magdadala, at sabi niya, "Mauna na kayo, magmadali kayo, susunod ako sa inyo. Dalin nyo agad yan." It was a stitch in time. Para nga naman kung sakaling papunta na si David sa kanyang bahay, masalubong ang mga regalo at baka magbago ng isip. 1 Samuel 25:20, Abigail was riding her donkey on the path that led around the hillside when suddenly she met David and his men heading straight at her. So nakasakay siya sa kanyang maliit na sasakyang hayop at sa pang-isang liko sa may mga bangin ay biglang nasa lubong niya ang sandatahang 400 lalaki. Anong gagawin niya? How do you stitch in time? Paano ka manunol si agad para huwag nang lumaki ang punit? Apologize. Say sorry. At ngayon pa lang mga kapatid, hinahamon ko na kayong isipin na ang sarili-sarili niyong buhay, huwag lang itong buhay ni Abigail. Minsan may asawa tayo, anak, kapatid, office mate, worker na may nagagawang mali o kaya may nasasaktan, may napagsasabihan, may na-offend, tapos gaganti sila, nagagalit sila. Ano ang ating mission? Tingnan natin ang ginawa ni Abigail. Agad-agad siyang nagpadala ng mga pagkain at sumunod siya at nasa lubong niya. Lessons in life, how to apologize. Lessons from Abigail. So dalawa na ngayon ang iniisip natin. Si Abigail, si Nabal, si David, at tayo. Kasi sa buhay-buhay natin mga kapatid, minsan tayo si Nabal, minsan tayo si Abigail, minsan din tayo si David. O tayo yung katulong na nagmalasakit at nagsalita. First lesson from Abigail, go to the offended person at once. Kung alam natin na partido natin ang nakagawa ng mali, nakasakit, nakapagsalita ng hindi tama, kahit hindi kayo yon pero kamag-anak nyo, kasama nyo, go to the offended person at once. Do not make him or her come to you. Kasi pag siya pang nagpunta sa inyo, sobrang naluto na yung galit niya bago siya makarating, handa na yung sumabog, kailangang salubungin bago sumabog yung kanyang galit. So si Abigail, sumalubong. 1 Samuel 25:21-22, David has just been saying, "I surely wasted my time guarding Nabal's things in the desert and keeping them from being stolen. I was good to him and now he pays me back with insults. I swear that by morning there won't be a man or boy left from his family or his servants' families. I pray that God will punish me if I don't do it." So yun ang sentimiento, himutok na ibinubulalas itong si David nung masalubong siya ni Abigail. So niya, nasayang lahat ng kabutihan ko dyan sa Nabal na yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, bago dumating ang bukas, ubos ang lahat ng lalaki kasi kahit mga binatilyo at batang lalaki sa lahi niyang Nabal na yan at pati sa lahi ng lahat ng kanyang tauhan. So, how many more stitches will now be needed pag nangyari yung kay David? 9 stitches or more. That's why a stitch or one stitch in time will save 9. Pero pagka hindi napigil si David, para ma-repair mo yung gagawin niya, you need 9 stitches or more. Malaki na kasi yung damage. Gaano karaming damage sa pamilya natin ang lumaki kasi hindi tayo lumapit doon sa nasaktan. 1 Samuel 25:23-24. Abigail quickly got off her donkey and bowed down in front of David. Ito si Abigail, kaya ganda-gandang babae. No doubt, naligo pa siguro at nagpabango, kaya pinauna pa yung mga tauhan niya. At pagkatapos ng makita si David, ay bigla siyang bumaba sa kanyang sasakyang hayop at yumuko sa lupa. How to apologize? Be humble. Pag nabalitaan natin na meron palang sama ng loob o galit o meron tayong nagawang mali o ang ating tauhan o ang ating kamag-anak, tayo na agad ang lalapit at tayo magpapakumbaba. Meron naman lalapit ka pero mayabang pa. Oh, lumapit ako sa iyo. May ganun pa, may inis ka lalo. Pasalamat ka nga, nandito ako ngayon. Parang ganon. So siya,
yumuko sa lupa. 1 Samuel 25, 24 to 25. Then she said, "Sir, please let me explain. Don't pay any attention to that good-for-nothing Nabal. His name means fool, and it really fits him." Nakita nyo ang diplomacy nitong si Abigail. And I have no doubt that she was sincere. How do you apologize? Empathize, sympathize with the offended person. Na-offend siya, nasaktan siya, gusto mo mag-apologize, ang goal mo, magkasundo kayo, agree, and stand with him. If you could, justify his anger. Do not blame him. Merong mga hotel, ang daming lamok, pag isinumbong mo dun sa clerk sa baba, baka naman iniwan yung bintana nakabukas. Ikaw pa sisisihin, talagang maihuhulog mo siya sa bintana. O maiipit mo siya ng bintana, o tutukain mo siya, kunwari ikaw yung lamok. Kasi hindi siya nag-empathize. Merong nabanlian na ng kape, sasabihin pa ng waitress, ang arte-arte niyo po kasi ma'am eh. Kama ibubuhos mo rin sa kanya yung natitira pang kape. Pag may nagre-reklamo at galit at lalo't alam mong may point naman siya, agree with the person. May point po kayong magalit, ma'am. Tama naman po na na-offend kayo. Ganon. Naging pabaya nga po ang aming mga empleyado. May ipis nga po ang inyong pansit. Hindi yung, baka naman kayo naglagay ng ipis dyan, gagawin mo pa yung tao. So, you take the side of the person who is hurting. Kasi pag lumipat ka na sa side niya, nawala na siya ng kalaban, nanatili kang naninindigan, kinokontra mo pa siya, di nananatiling ikaw yung kalaban. Anong apology yun? Pinapalala mo lang yung gera, mabuti pa hindi ka na lang humarap. At sabi ni Abigail, I didn't see the men you sent. Ganon. May katuwiran ka magalit, pero ako naman, hindi ko naman nakita, nakakausap man lang yung ipinadala niyong mga messenger. How do you apologize? Explain what went wrong. Own the responsibility. Modista ka, couturier ka, hindi mo na i-deliver sa oras ng kasalantrahe, explain what happened. Hindi yung biglang sasabihin mo, kasi ang arte-arte mo naman, dami-dami mang buntot-buntot ng saya na gusto mo, kaya hindi tuloy umabot. Di lalong nagalit sa'yo yung kausap mo. Sisihin mo ang iyong sarili, o ang iyong anak, o ang iyong asawa, sino man yung kapartido mo. Do not blame others, and very especially, do not blame the offended person. Kasi magagalit siya. Kaya ito napakahalaga, lalo sa inyo ng may mga kumpanya, may mga tauhan, may mga empleyado. Empower your staff or your workers to own the responsibility. Kung minsan, lalo't mga empleyado yung nagkamali, sila man o kasamahan nila, sa takot na mamultahan, sa takot na salary deduction, sa takot na mapagalitan, ang sisisihin nila yung customer para hindi mapunta sa record nila na sila yung may mali. Pag ganun ang ginawa mo sa empleyado mo, mawawalan ka ng customer. You must empower your people to own the responsibility. Ay, pagkukulang po ng aming kumpanya na nangyari sa inyo yan. Pagkukulang po ng aking kasamahan, kamalian po namin. Hindi yung, baka naman po kayo mali. Ganyan. Magagalit lalo siyempre yung tao. And do not punish your staff or your workers when they own the responsibility. It is one step backward. Nagmukha kayong hindi magaling na grupo, but it's 2 steps forwards after that. Kasi pag natanggal nyo yung galit nung na-offend, babalik pa siya, may return business kayo, may customer pa kayo. Pero yung sa takot mo na ikaw ang masisi, siya ang sinisi mo, baka umalis na lang yun, pero hindi na yung babalik, ipapamalita pa niya na wala kang kwentang negosyo. 1 Samuel 25, 26 to 27. But please take this gift of food that I brought and share it with your followers. Remember, tambak-tambak yung ipinadala ni Abigail. How to apologize? Pay. Ay, matabang po pala't malamig na yung kape namin na naibigay sa inyo. Papalitan po namin at 2 na ang ipapalit namin. Sasamahan ko pa ng sandwich. Pag meron kang pagkukulang at meron kang mali, you pay. You give gifts. You don't just say, sorry. Yun lang, sorry lang. Walang regalo, walang bayad. Anong mapapala ko na patawarin kita? Wala akong mapapala. So bakit kita papatawarin? At saka, nagkamali ka sa akin? Nagpa-reserve ako ng hotel. Pagdating sa hotel nyo, puno kayo. Tapos sorry lang. Hindi dapat sabihin nyo, ay, titira po namin kayo sa bahay ng may-ari ng hotel. Bumalik kayo next week. 1 linggong libre. You should pay. Hindi pwedeng sorry lang. Noong 1970s, ang Bayanihan Dance Company magkakaroon ng performance sa Russia. Naiwala ng Pan American Airlines ang mga costumes ng dance troupe.
Nag-perform sila na walang costume. Then later on, dumating. Inulit nila yung performance with costume. Nag-iyakan yung mga audience, nakita lang, ang ganda pala nung show na to. Na-miss namin kung yung costume hindi dumating. Sinabi lang ba ng bayanihan ng Pan American na sorry? No. Binigyan niya ang company, ang Bayanihan Dance Company, ng round the world ticket for everybody. Ganon ang nagkakamali. Hindi sorry lang, tapos yun lang. Tapos na. Pay. 1 Samuel 25, 26 to 28, the Lord has kept you from taking revenge and from killing innocent people. Please forgive me if I say a little more. How do you apologize? Formally, clearly, request for forgiveness. Patawarin niyo po ako. Pagpasensyahan niyo na po. Malinaw. Hindi yung vague. Parang humihingi ka ng sorry, hindi mo na humihingi ng sorry. Hindi clear. Dapat clear. Because you owe the responsibility, you own it, and you pay, and you formally ask, patawarin niyo na po ako. 1 Samuel 25, 28 to 31, the Lord will always protect you and your family, patuloy ni Abigail, because you fight for Him. I pray that you won't ever do anything evil as long as you live. The Lord your God will keep you safe when your enemies try to kill you. But He will snatch away their lives quicker than you can throw a rock from a sling. The Lord has promised to do many good things for you, even to make you the ruler of Israel. The Lord will keep His promises to you, and now your conscience will be clear, because you won't be guilty of taking revenge and killing innocent people. Anong ginawa dito ni Abigail, and how do we apologize? Encourage the offended person to forgive you. Make forgiving attractive and beneficial to him or to her. Kaya sinabi ni Abigail, you're a great man, and you will do even greater things. Huwag mong dungisan ang iyong pangalan at dangal. Huwag mong dumihan ang iyong kamay ng maruming dugo. Pag pinatay mong lahat ang mga taong ito, so, ginawa nila sa'yo. Bagamat malaki ito, pero mas malaki pa ang naghihintay sa'yo na kadakilaan. Kaya huwag mong i-disqualify ang sarili mo doon sa pagpatol mo dito sa pagkakamali na ito na tinatanggap naman naming mali. Narito ako't nagbabayad. Sorry talaga. You encourage the person to forgive you by letting them see the benefits of forgiveness. 1 Samuel 25, 32 to 35, David told her, I praise the Lord God of Israel. He must have sent you to meet me today. Heaven sent ka, beautiful Abigail. And you should also be praised. Your good sense kept me from taking revenge and killing innocent people. If you hadn't come to meet me so quickly, every man and boy in Nabal's family and in his servants' families would have been killed by morning. I swear by the living Lord God of Israel, who protected you, that this is the truth. David accepted the food Abigail had brought. Don't worry, he said, you can go home now. I'll do what you asked. Nakaligtas ang pamilya. Bakit maraming gulo lumalaki? Kasi kinakampihan nyo agad yung asawa nyo, kakampihan mo agad yung anak mo, kakampihan mo agad yung kabarangay mo, kakampihan mo agad yung kababaryo mo. Dumadami ang participant sa giyera, imbes magkaroon ng ambassador, ang dumami, sundalo. Bakit nagalit na nga, lalo pag nagalit? Kasi siya pa sinisi mo. Kasi sa takot mong masisi, ibibigay mo sa iba ang sisi, o kaya sisisin mo ang buwan, ang araw, ang baha, ang lindol, ang mga ibon, ang mga langgam, except yourself. A soft answer turns away wrath. And when you own the responsibility humbly and say sorry and pay, I tell you, you will get what you ask for, which is forgiveness. Tandaan nyo ito, hindi sapat ang sorry. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan. Merong asawa, 3 buwang hindi uuwi, tapos sasabihin sa wife, sorry. Yun lang. Eh kung pagsabi mo naman sorry, may inyabot kang brilyanting sing-sing, baka madali-dali ang pagpapatawad sa'yo. At pag nagagalit yung asawa, sabi mo, yan lang nagagalit ka na, pwede mo sabihin, alam mo, tama ka talaga magalit. Mali talaga ako na umuwi ako ng ganitong oras. Sorry. By the way, eto ang pansit. So dadali. Hindi yung ikaw na nga ang may kasalanan, ikaw pa yung galit o naggagalit-galitan para mabaligtad mo siya at nang hindi na siya magalit pa. Gusto niya ng kapayapaan, katahimikan sa mundo, apologize. Say sorry at once. Yang sorry, parang quick-drying cement. O kaya parang yung mga quick-drying mga pandikit. No? Ang bilis tumigas.
Pag di mo sinabi agad yung sorry, di mo na masabi, ayaw na lumabas sa bibig mo. Pag nag-sorry ka agad, within the first 3 seconds, madali pa yon. Pero 1 minute later, mahirap na yon. E pag inabot pa ng bukas, ang hirap-hirap na. Kaya may mga pamilya kung minsan, 3 taong di nag-uusap eh. May mga magkakaibigan, sayang ang pagkakaibigan, inabot ng kitagal-tagal. May mga empleyado nagkamali, ang nagiging ending, nagre-resign o tinatanggal. Kung nag-sorry lang sana agad, sorry na, basag ko lang naman po ang buong building. So heto po ang bayad, di ba? Ito ang gagawin ko. Sa takot na managot, ayaw tanggapin ang pagkakamali. That is the right way. You really want peace in life? Say sorry at once and pay within the limits of what you can afford. At kung ikaw naman si David, pag nag-sorry na yung tao, forgive na. Lalo asawa mo, tatay mo, anak mo, kapatid mo, nag-sorry, forgive na. Ano pag gusto mo, pahabain pa? Kailan mo papatawarin? Pag namamatay na o naghihingalo ka na, tsaka nagpapatawaran. Ang haba-haba ng buhay, hindi nag-usap. Kung kailan namamatay na sa ospital, tsaka pa ipapatawag o dadalawin para lang mag-usap. Sayang naman. Sayang yung kaligayahan, sayang yung fellowship, sayang ang saya. Accept peace offering. Yung iba naman, inaabutan na nga ng pansit, ihahagis pa yung pansit. Anong tingin mo sa akin? Pansit lang? Masaya na? Hindi, may siopaw pa. Pagka may effort yung tao, appreciate nyo yun. Yun naman, kung talagang gusto nyo magkasundo pa kayo. Ngayon, kung nag-iinarte ka lang para dagdagan pa ang panunuyo, huwag ka na mag-inarte. Tanggapin mo na yun, tsaka ka na lang bumawi. Kasi kung minsan naman yung iba, playing hard to get pa. Tatagalan pa yung tampo, tatagalan pa yung galit. Everybody suffers. Be wise. People around us will commit mistakes if they haven't yet. There's only one reason kung ba't nagkakatagalan ng samahan. Because people forgive. Not because people don't commit mistakes. We all commit mistakes. But people forgive, kaya nagkakatagalan. Merong mag-asawa, 70 years wedding anniversary. Tatanungin mo, ano pong sikreto na inyong pagsasamahan? Mukhang perfect na perfect yata ang inyong husband. Naku, hindi perfect yan. Kaya kami 70 years kasi lagi ako nagpapatawad. Yung pala ang sikreto. Pag tinanong mo naman yung lalaki, yun din ang sasabihin. Kaya kami nagkatagalan. Lagi kong pinapatawad dyan. Walang perfect. Sa mga kaibigan, sa mga workers, sa kasamahan, wala nun. Kaya kayo magkakatagalan pag nagpapatawaran. At lalong-lalo na kung nauna kang humingi ng tawad kung ikaw ay mali. Think of people you know na nagkalayo kayo dahil hindi ka nag-sorry. O kaya nagsasorry na siya, ayaw mo pantanggapin. Sayang ang friendship. Dear God, teach us how to apply this in our life. Golden lessons from Abigail and from David too. At turuan mo rin kami sa pagkakamali nitong si Nabal na huwag kami maging tulad niya na dahil sa aming mga kamalian, wala nang ginagawa yung mga Abigail ng buhay namin kundi to make up for us, to speak in our behalf, to say sorry in our behalf, and to sacrifice paying for our mistakes. Teach us to learn from the characters in this story. Even from the servant who very quickly brought the problem to the attention of Abigail. Turuan nyo kami na kung kami magsusumbong-sumbong, ang uwian ng aming pagsusumbong ay kapayapaan at katahimikan, hindi lalong lumaking gulo. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang leksyon mula sa characters na ito. Let's bow for the Lord and spend enough time thinking about our own lives, how we can become a Nabal, a David, mapusok, nagalit agad, buti na lang at sinalubong ng isang Abigail. Think about how you could do an Abigail or a servant. Teach us, Lord. Hindi pang entertain lang ang mga kwento sa Biblia para kami turuan. Bigyan nyo kami ngayon ng karunungang maunawa kung ano ang leksyon para sa bawat isa sa amin. Be with the Lord in silent reflection.